Welcome po sa ating Plan 40 video devotion. Pero bago po tayo magsimula sa ating isi-share, gusto ko lang po muna is mag-pray po muna tayo ngayong araw. Sige, let's bow our heads and pray. Yes, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na pinagkaloob mo nga po sa bawat isa, Panginoon. Lumalapit po kami sa inyong presensya ngayon ng may pagpapakumbaba at pusong handang matuto, Panginoon. Salamat po sa panibagong araw na ito, sa pagkakataong makapakinig kami, Panginoon, ng inyong mga salita at sa biyaya, Panginoon, na buhay na patuloy yung pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na ang aming pag-uusap ay magbunga, Panginoon, ng pagbabago sa aming buhay at mas malalim na pagsunod sa inyo. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Alam niyo po ba na minsan may mga utos ng Diyos na mahirap kong sundin? Hindi natin naiintindihan yung plano niya, pero tinatawag pa rin niya tayo upang sumunod pa rin. Yung ating pagsunod kasi ay isang pagpapakita ho ng pananampalataya at pagtitiwala ho sa Kanya. Ngayon pag-uusapan natin ang isang karakter sa Biblia na kahit mahirap ay sumusunod siya. Pero bago po yun, basahin po muna natin yung verse natin. Sabi po dito sa Exodus chapter 3 verse 10 to 12. So now go, I am sending you to Pharaoh to bring the Israelites out of Egypt. But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? And God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Ang Exodus po kasi ay isang aklat ho sa Biblia na nagpapakita ho siya ng katapatan at kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas ng kanyang bayan. Ito ho yung kwento kung paano inilabas at pinalaya ng Diyos yung mga Israelita mula ho sa pagkakaalipin sa Egypt sa pamamagitan ho ng isang tao. Sa buong aklat ho makikita natin yung maraming milagro, yung 10 salot, yung paghati ng Red Sea, syempre yung pagbibigay po ng 10 utos, at syempre marami pa hong iba. Pero bago nangyari ang lahat ng yon, isang tao ho ang tinawag ng Diyos upang gampanan yung napakahirap na misyon, at ayun po ay si Moises. So sino nga po ba si Moises? Si Moises po kasi isa ho siyang Hebreo na pinalaki bilang prinsipe ng Egypt. Ngunit ho matapos niyang mapatay yung isang Egyptian na inaapi yung kanyang kababayan, tumakas siya at nanirahan siya sa Midian. Doon siya tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng burning bush. At inutusan na bumalik ho siya sa Egypt upang palayain yung mga Israelita sa pagkakaalipin. Ngunit tulad ho nga ng marami sa atin, nagduda rin po si Moses. Meron siyang dahilan kung bakit siya pinili ng Diyos. God chooses Moses for a great task despite his past failures and weaknesses. Si Moses din po kasi is nag-hesitate din po siya. He sees his limitations of God's power. God said, I will be with you. This reminds us that our ability to obey is not based on our feelings and our own strength, but on God's presence. Napansin din naman natin kanina dun sa binasa natin ng verse, diba sabi na ni Moses, sino ba ako? Who am I? Paano kung hindi sila maniwala sa akin? Pero kahit kung nag-alinlangan ho si Moses, sinunod pa rin niya ang Diyos. God calls the ordinary to do the extraordinary things. Hindi natin kailangan maging magaling para tawagin ng Diyos. Si Moses po kasi may kahinaan ho siya sa pagsasalita, pero ginamit ho siya upang makipag-usap kay Pharaoh. Excuses are normal but obedience is required. Normal lang ho na matakot at magduda, pero sa dulo nga gusto ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya. God provides what we need when we obey. Hindi iniwan ng Diyos si Moses. Binigyan niya pa ito ng signs ng milagro, pero binigyan rin po si Moses ng katuwang, at yun po yung si Aaron, para mapalagana po yung mga salita ng Diyos. Minsan ho kasi may pinapagawa sa atin yung Lord na mahirap at hindi natin kaya or gusto, pero kung tayo po ay susunod, makikita natin yung kapangyarihan niya sa ating buhay. Hindi natin kailangan maging perpekto para magamit ng Diyos. Kailangan lang nating sumunod. Ang pagsunod natin ay hindi lang para sa atin, kundi para rin sa ibang tao. Dahil katulad nga ni Moses, sa pagsunod niya, isang buong bansa ho yung naligtas. O ano yung makukuha nating aral dun sa storya ni Moses? God doesn't call the qualified, but He qualifies the called. Then obedience unlocks miracles. Then
Even when you feel unworthy, obey anyway. Kaya ho ngayon, bago tayo magtapos gusto ko lang ho nasabihin sa inyo, may pinapagawa po ba yung Diyos sa inyo na mahirap? May tinawag ba siya dito na gawin mo kahit natatakot ka or may duda ka sa sarili mong kakayanan? Tandahan ho natin yung kwento ni Moses po, kahit ho mahirap sumunod siya. At dahil nga ho dito, ginamit siya ng Diyos sa isang makapangyarihan na paraan. Kaya ngayong araw ho, piliin nating sumunod, kahit ho mahirap, kahit hindi natin naiintindihan. Sumunod lang tayo. In English, obey anyway, kahit anong mangyari. So, yun lang ho. Closing prayer na ho tayo. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Tulungan mo ho kaming sumunod kahit mahirap, kahit hindi namin ito naintindihan. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na lahat ng iyong pinapagawa ay mayroon itong purposes. At naniniwala kami na ang lahat ng pinapagawa mong mahihirap ay para sa magagaling. Panginoon, tulungan mo kami magtiwala sapagkat ang iyong plano ay mas mabuti kaysa sa aming sariling paraan. Maraming salamat, Panginoon. Sinusurrender naman namin lahat, Panginoon, lahat ng plano, lahat ng mga gagawin namin sa iyo. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.